Mga kababayan, mag-iiyak na naman ang mga DDS. Yung inaakala nila na sa pagbubukas ng Kongreso ay sa pinapakalat ng mga DDS buwang na vlogger na si Pangulong Bongbong Marcos daw po, mga kababayan, ay mapapa-impeach. Sabi ng isang vlogger, si Bongbong Marcos mapapa-impeach na. Itutuloy-tuloy na natin to. Si Super Tekla. Super Tekla ba pangalan ng vlogger na yun? Bukod sa wala nang masabing matino, mga kababayan, Super Tekla pangalan dun eh. Mapapa-impeach, dapat ipa-impeach si Bongbong Marcos. Nakakatawa naman kayo. Nakakahiya. Alam mo to si Super Tekla, mga kababayan ko. Masyadong mabida. O, tignan nyo, mag-iiyakan kayo mga DDS ngayon. O, yung impeachment na pinapangarap nyo, akala ninyo, o, eto na. Pero pinaasa lang kayo ng mga kapwa nyo DD sheets eh. You know what's the reason kung bakit pinaasa kayo ng mga DD sheets, mga kababayan ko? Yung mga naniniwala dyan kay Sara Duterte, na kay Buday, mga kababayan, yung mga naniniwala doon. O eto, mapapahiya lang kayo. Yung impeachment na inaantay-antay nyo na pinagmamalaki ninyo, nasasabihin nyo, dapat ma-impeach na yan si Bangagi. Dapat ma-impeach na yan si ganito eh. O, para sa ito, Super Tekla. Super Tekla. Ito si Super Tekla, nabukbukin ng mukha. Akala mo naman ang pagkatali-talinong tao. Alam mo, nagko-content lang ng comedy na binigyan mo ng pera para makapunta ng Maynila, naging Duterte ka. Nakakahiya ka, Super Tekla. Ako, ito nga, ayan, sampal ko sa'yo ito, Super Tekla. Ayan, panoorin mo. Malabo raw umusad sa Kamara ang niluluto umanong impeachment complaint laban kay PBBM. O, narinig nyo ngayon? Mga Duterte, malabong maiurong sa Kamara yung yung iusad sa Kamara, yung inuurong yung impeachment. Sabi, saksak mo kay Super Tekla yan, ha? Mga kababayan. Bukod sa kulang sa boto, wala naman daw kasi itong basehan. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. O, teka lang, mga kababayan ko. Hindi Wala daw. Ulit-ulitin natin, ulit-ulitin. Maganda eh. Wala. Ang pakinggan nyo. Boto, wala naman daw kasi itong basehan. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Oh, wala naman daw itong basyan ang tawag sa inyo. Mga bobo! Hirit pa kayo mga Duterte. Iyak! Kung sa Kongreso, wala kayong panama sa Kongreso, hindi lulusot yung impeachment na pangarap nyo. Ang tawag ko doon, in your dreams. Nakakaya kayo. Kaya ang dapat sa inyo, asang-asa yung mga mangmang na magkaroon ng impeachment kay Pangulo. May pa double tag pa kayo sa mga taong gumawa ng tawag dun, mga kababayan ko, yung poster na pinagtapat si BP Sara at si Bongbong Marcos at mga nag-share, mga kababayan, mga Malacanang playbook pa. O ayan, sampal sa inyo ngayon yan, di ba? O ngayon, alam nyo na. O ayan na nga. O, panoorin natin? Masakit ba? O sige, walang problema. O, wala problema, namnamin nyo yung balita, mga kababayan. Hindi tatagos. Sabi ko sa inyo tama yung pinag-usapan namin ni Secretary Larry Gadon. Hindi talaga tatagos sa Malacan, hindi talaga tatagos sa Senado, sa Kamara pa lang, wala nang botong makukuha. Ayan. Hindi lang lulusot sa Kamara ang kahit anong impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Ayon ito kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sabi ni Puno na chairman ng National Unity Party, hindi nila susuportahan ang kahit anong pagkilos para i-impeach ang Pangulo. Aray, mga kababayan! Ang sarap tawanan yung mga kawawang Duterte, no, mga kapatid. Imaginein mo, hindi na nga kayo susuportahan, umaasa pa kayo sa impeachment. Yung kay Sara Duterte, maraming boboto, mga kababayan ko, pupusta ako. Doon, mga kapatid, maraming boboto talaga doon. Kaya sabi ko sa inyo, jackpot talaga si Sara doon. Makakakuha siya ng
ng sandamakmak na boto. Oh, ngayon pa lang, ito pa lang, pauna pa lang, hindi sinasabihan na kayo mga DDS. Wala kayong makukuhang boto. Wag na kayong umasa. Asang-asa no? Asang-asa to mga Duterte. Uy, mai-impeach si Bongbong Marcos, pakalat sila ng pakalat sa mga GC nila. Nakikita kasi namin yung mga GC nila, yung mga account kami doon, nakasali nila. Tapos sinasali pa kami sa mga community. Nababasa tuloy namin. Tawan-tawa ako mga kababayan. Asang-asa sila na ma-impeach si Bongbong Marcos dahil may mga nag-post pa na one-on-one. Impeachment. Tapos may nagpo-post pa ng Malacanang playbook mga kababayan ko. May mga kung ano-ano pa, mga simpleng banat kay Pangulo. Pucha, ito na yun ayan na. Ayan na ang sagot mga kababayan ko sa matagal nyo nang hinihintay na impeachment. Doon pa lang, wala nang pupuntahan, walang boboto. Pero pag si Sara Duterte pag si Sara Duterte kaya ang iboto ng mga kababayan ko ng Kamara, pagbotohan, may boboto kaya? Sure ball to. Mga kababayan ko, there is a sure ball na voto si Sara Duterte at may tulog siya ngayon. Ayan, panoorin nyo bakit. Ayan na. So ang sinasabi ko lang, well, obviously, we are in the majority. We do not believe that any impeachment against President Marcos is going to prosper, and we're obviously not going to support that. Ayan na, narinig nyo na. Patuloy ang usap-usapan ng impeachment laban kay PBBM sa Kamara dahil sa nauna nang sinabi ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice na may mga mambabatas daw na nagbabalak magsumite ng formal na reklamo. Alam mo si Egay, minsan yung pagiging chismoso niyan talaga minsan nakakaganda eh. Nakakaganda naman na ibubunyag niya mga kababayan ko. Betrayal of public trust ang isa sa mga sinasabing basihan nito. Pero paliwanag ni Puno, wala raw nakikitang basihan ng NUP para magsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Di ba mga kababayan ko, how can we say that they are filing of betrayal of public trust if the president is siya yung nagbunyag ng katiwalian sa Kongreso na sangkot ang mga ilang kongresista. Ipapa-impeach ni Pangulo kasi walang kalalagyan ng Congress if titignan natin. Walang kalalagyan ng Congress talaga. Mga kababayan ko. It's either sumunod sila kay presidente, ipahuli yung mga dapat ipahuli, or ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Then ang mangyayari, maupo si Sara Duterte, totodasin sila mga kababayan. So yung mga kongresista, syempre, nag-iisip yan na mabuti. Kahit na 2026 na, 2027 na maglilipatan na ng mga bakod yan mga yan, mga kababayan ko, nag-iisip pa rin naman yan mga yan. Hindi basta-basta. Ngayon mga kababayan ko, pinakita lang ng Kamara na kung gaano sila kasolid without Martin Romualdez. Ngayon, kung nagtagumpay si Toby Diaco na DDS, mga kababayan, ito mga kapatid ang pinakamatindi. Sinabi na ngayon na walang pupuntahan ang impeachment ni Tambalustay. Mga kababayan, sorry, not Tambalustay, ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. Tuloy. Kaya nga, I would like to see whatever complaint there is. That's why I'm already saying our party, I'm almost sure 100% we are not going to be for it. I would like to see what complaint they're going to bring up, but I really am very skeptical that they'll be able to come up with anything credible. Dagdag niya, mas magiging mahirap pa o nearly impossible para sa Kamara ang pagtatransmit ng isang impeachment complaint sa Senado na base lang sa bilang ng mga boto. Gawa ito ng mga dinagdag na kondisyon ng Korte Suprema patungkol sa proseso ng impeachment matapos ang kinahinatnan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, si Pangulong Bongbong Marcos, if we understand, kung papa-impeach mo, napakalabo eh. Baka ang taong bayan magalit. No? Ako sa kain lang baka ang taong bayan magalit kapag itong si Pangulong Bongbong Marcos ay pina-impeach at kinatigan ng Kongreso. Alam mo kung bakit? Mataas ang tiwala ng taong bayan kay PBBM eh. No, ako nagsasabi mataas ang tiwala ng taong bayan kay President Bongbong Marcos. Unlike dito kay Sara Duterte, mga kababayan. Kasi hindi naman nagawa ni Sara, mga kababayan ko, na magpa-survey sa Visayas at Luzon.
Sa Mindanao lang siya nagpa-survey. 35% lang siya doon, mga kababayan ko. Sa totoo lang, 35% lang doon si Sara Duterte. Imagine ninyo 'yon, mga kapatid. No, imagine niyo 'yan, mga kababayan ko. Magagalit ang taong bayan. Totoo, magagalit ang taong bayan sa kanila kapag pinitik nitong mga to si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Mga kababayan ko, sinong matapang na nagbubulgar ng katiwalian? Si PBBM. Sino ang nai-involve sa katiwalaan? Yung Vice Presidente. Mga kababayan. Saan kayo pupunta? Saan kayo titikit? Siyempre, yung mga kongresista, si safety yan, doon sila sa namumuno ngayon. Mga kababayan ko. Sa totoo lang, doon sila. Pero, kung ang Kamara, mga kababayan ko, ipapa-impeach si Sara Duterte, magpipirmahan yan. Bakit naman, mga kababayan ko? Yung mga kongresista, ibang kongresista doon, binantaan ng tatay niya na pag ako nabuhay, babalikan ko kayo. Makabalik, babalikan ko kayo. Diba? Imagine mo, totodasin sila, uupo mo pa, mga kababayan ko. Naku, walang takot kumitil ng buhay yan. Tuloy. So ang sitwasyon natin sa impeachment ngayon, ang sinasabi ko, sa tingin ko, yung biglaang pagpaakyat sa Senado ng impeachment with 130 votes, mahirap na gawin yan. Correct. It's very hard, mga kababayan ko. Now, if that is the case, ang ibig sabihin yan, lahat ng impeachment mapupunta sa Committee on Justice, magkakaroon ng mga hearing, mahaba yung proseso. Yan din ang mangyayari kay Sara. Let's set aside the impeachment complaint laban kay PBBM. Si Sara Duterte ma-impeach. Filean yan ng mga labor union, mga kababayan ko. Dalin sa yan. Ang mangyayari niyan, mga kapatid, ito kwento ko sa inyo. Ang mangyayari niyan ganito. Hindi muna yan papanik sa Senado. Maghihiring muna sa Kamara. Magiging quadcom ulit. Alam niyo yung quadcom? Katulad doon yung mga binubulgar yung ganito, nalalaman. Doon din ang mangyayari dyan. And then Sara Duterte face the consequences. Haharapin niya doon si Benny Abante ulit. Haharap siya doon kay Benny Abante. 'Di ba? Yung sinabihan niya si Benny Abante, naalala ninyo? Magkikita ulit sila ni Benny Abante. Oh. And then mga kababayan, eto na. Harapan na si Sara Duterte ganyan. Tatanong si Sara Duterte, totoo ba? Mag-oath siya, kailangan niya mag-oath. Pag hindi ka nag-oath, mga kababayan ko, alam mo na. May tinatago ka. Anything na sasabihin mo, under by oath, mga kababayan ko, makatotoo. Ngayon, tatanungin si Sara tungkol sa bank accounts, tatanungin siya kung anong kaugnayan niya kay Madriaga, tatanungin siya tungkol sa involvement sa ganitong pera ng PAF, ng pera ng DepEd, anong ginawa mo sa confidential fund, everything tatanungin sa kanya. Ngayon, pipigilan ngayon yan ng mga kaalyado ni Sara upang wag siyang tanungin, mga kababayan ko. Dahil oras na mag-hearing dyan sa Kongreso, matik malalaman na nila yan. Malalaman ng mga Pilipino kung ano talaga ang tinatago nila. Sabi nga ni Tonyo, hindi ba ibinunyag ni PBBM ang korupsyon? May malalaman daw ang mamamayan na meron palang ganitong usapin mulat mula. Alam mo, dapat si Tonyo si Tonying nag-unang nagbira niyan eh. Kasi una-una journalist siya, matagal niya nang alam yan eh. Hindi niya lang sinasabi, tapos sabi niya si PBBM ngayon. Kaya hindi ako papayag. Hindi rin ako papayag na mapa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo to, pinahihiya nyo na lang yung presidente namin eh. Kasi kung sino pa yung may question about sa pera, ba't hindi nyo pa-impeach? Diba? Kung sino pa yung may problema, nagnanakaw, nakitang-kita na, ba't hindi nyo pa-impeach, mga kababayan ko? Alam mo, nung nakaraan ng impeachment ni Sara Duterte, niloko tayo ng Senado eh. Nandito, tahasan to ha. Liban lamang sa mga senador na bumoto for impeachment. Oo. Liban lang doon. Pero kung titignan mo, mga kababayan ko, yung mga senador, pinagkalulo tayo eh. Bakit? Alam na nila eh. Kita na nila na mayroong corruption eh. Ayaw nyong litisin? For what, mga kababayan?
Ayaw nyo litisin yung tao, pero this time, litisin nyo to. Dito pa lang sa Kongreso, pag-usapan na natin kung natatakot ang mga ilang senador. Alam mo, sa totoo lang, mga senador, makinig kayo, mga kongresista, makinig kayo. Sa lahat po ng mga makakapanood nito, hindi naman nanalo yan si Sara Duterte. Bakit? Mga kababayan ko, hindi naman nanalo yan. Mahihirapan manalo yan sa 2028. Ba't ako kampante? Mga kababayan ko, tingnan nyo to. Iboboto ba yan ng mga kakamping? Hindi. Bakit? May botante ang kakamping. Risa, it's either Lenny, Bam, Kiko, Risa Hontiveros. May botante ang pink, mga kababayan ko. Iboboto ba yan ng mga loyalista? Iboboto nyo ba? Ilan ang loyalista? Mga kababayan ko, napakarami. Million. Last estimated is 14 million. Dumadami pa. And the silent majority, mga kababayan ko. Nakikita ba yan? Nakikita yan ng silent majority. And alam nila kung ano. Iboboto ba si Sara Duterte, mga kababayan ko? Of course, hindi. Kasi alam na nila mangyayari sa Pilipinas. Babalik tayo sa patayan. Ang kinakatakot na lang natin ngayon, mga kababayan ko, yung mandaya ang miro. Mga kapatid. Yun na lang inaantay ko. No? Ang inaantay kong aksyonan, yung mandaya ang miro. Dahil yan ay pag-aari, mga kababayan ko, ng Diskaya family. Eh ngayon, syempre, babawi ang Diskaya, pinakulong sila eh. Di ba, mga kababayan ko, naalala nyo, yung St. Gerald? Dahil sa hindi ko nakakaalam, yung Hong St. Gerald at itong Hong Miro ay may partnership po, mga kababayan ko. Nakakatakot po yun. Yun ho, nakakatakot dun. Mga kababayan ko, kaya ko nakakagulat ho, mga kababayan ko, yung mga numero ng mga botante na mga boto na lumusot ho nung nakaraang eleksyon. O yun na lang ho, abangan ho natin, mga kababayan ko. Tuloy. Other impeachment complaints against other officials will have to follow the process in Congress now. Bukod kay Puno, nauna na rin sinabi ng ilang mga mambabatas na kinakailangan ng sapat at matibay na ebidensya para maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM. Kinakailangan din daw na naaayon sa saligang batas ang kahit anong galaw para i-impeach ang isang sitting president. Correct, mga kababayan ko. Is President Bongbong Marcos reliable ba siya for impeachment? Yung sasabihan na betrayal of public trust? Paano nila sasabihin na betrayal of public trust ang ginagawa ni President Bongbong Marcos? Imagine that. Paano nila masasabi na betrayal of public trust? Mga kababayan ko, kung siya mismo ang naglaglag, mga kababayan ko, sa mga korap. Tama ba ako, Ma'am Anita Japon? Kung siya mismo ang naglaglag, mga kababayan ko, siya mismo ang bumanat. Siya mismo ang bumugbog. And saying that President Bongbong Marcos is part ng naging walang tiwala ang tao, betrayal of public trust, mga kababayan ko. 'Di ba? O walang label. Pero if si Sara Duterte ibabalan natin, meron label. Ang label ni Sara, corruption, plunder. Oh. 'Di ba? Iyon din ang iniisip ko, Sir Koy, paano kung dadayain, malamang kung ano mangyayari. Yun na nga. Kaya nga kung ampante to si Sara kasi alam nila mandadaya na naman ang Miro, mga kababayan. Tuloy. As agenda, Joan Manalo, Delionario News Channel. Kasi if we comparison, mga kababayan ko, pinaka-impeachable is si Sara Duterte. So totoo lang si Sara Duterte ang ang opisyal na impeachable. Bakit? Uulit-ulitin ko to, mga kababayan ko. Yung pondo sa DepEd, gagamitin mo Intel Fund, mga kababayan ko. Yung Intel Fund, mga kababayan ko, yung DepEd dapat ang confidential fund for the intelligence operation Ginagamit yan for intelligence operation. Alam niyo ba, mga kababayan ko, that is one of the source ng ginagawang corruption ng mga politiko. Imagine niyo yung mga nagkakaroon ng insurgency. Sa eskwelahan ba, sa elementarya ba, meron bang recruitment ng CPP-NPA? Meron bang terrorism, mga kababayan ko, sa loob ng elementary school? Mga kababayan ko, nag-aaklas ba ang mga estudyante? Humahawak ba ng armas? Mga kababayan ko,
Lumalaban ba sa gobyerno? Mga kapatid? Bakit ang UP, yung mga aktivista doon, kailangan pa mamundok, hindi sa loob ng eskwelahan? CHED naman yun, di naman DepEd yun. Kaya nga nagtataka ako paano nagkaroon ng confidential fund itong vice president na naging secretary ng DepEd. O di ba? Imagine niyo 'yan. Mga kababayan ko, speaking of pera, involvement malakas sa involved talaga itong pamilya nila. O diyan pa lang mapapaisip na kayo mga kababayan ko Second, mga kababayan ko, 'di ba? Sumagot na yung mga militar, wala kami nakukuwang ganyang pera. Na sinasabi ng Office of the nasabi ng DepEd, binigay daw nila yung confidential fund daw nila sa isang AFP. Kahit wala mga kababayan ko, 'di ba? Lantarang korupsyon. Lantarang panloloko. 'Di ba mga kababayan ko? Hindi pa ba kayo madadala? Mga kapatid, ayaw nyo lang tignan kasi ayaw nyo pa ring madala. Alam mo, kulang sa Pilipino, ngayon, kailangan natin ng pagbabago. Okay? Nagawa na ni Pangulong Bongbong Marcos, lilinisin natin ang bansa natin. Pero wag na kayo magpabudol sa 2028. Kung gusto nyo bumalik sa patayan, gusto nyo bumalik sa madugong laban ng Pilipinas, layuan tayo ng mga bansang kalapit natin, iboto nyo yun. Ewan ko na lamang kung hindi po maging masira ang bansa natin, mga kababayan ko. 'Di ba? Nabudol na tayo. Huwag nang magpabudol. Tama ba ako doon?